Bago nga matapos ang taon, nakuha na nga natin yung titulo nga natin dito nga sa hinuhulugan nga nating lupa. Ako nakapasok sa unang subject ko nga mga mare kasi nakaramdam din talaga ako ng pagod ng aking katawan. Ayun, pangalawang subject na nga lang ako papasok mga mare at nandito nga daw yung classroom nga namin sa taas. Katapos naman nga mga mare nun, ayan, magsi-CR muna nga kami bago nga kami kumain. At eto naman nga yung kaganapan nga dito sa kabila. Sabi ko nga mga mare, dapat magtanim na nga kami dahil papasok na naman nga ang bagong taon. Dapat meron nga tayo mga pananim kasi mas mamahal nga ang bilihin. Sakto kasi malapit na naman nga ang tag-init kaya naman tamang-tama nga itong mga itatanim nga natin dito. Mas mabakikinabangan nga natin yung tanim nga natin dito dahil nga tag-init na naman nga. Naman nga itong sila tatay, eto muna nga inasikaso dahil wala pa naman nga isabon nga natin at wala naman talagang gagawin nga dito sa kabila at eto may bunga pa nga yung mga talong. Ririnig nyo nga po si Gaele, pasensya na nga mga mare, abay nakatutok ka din dito sa cellphone at kung ano nga ang sinasabi. Ba ito nga si Chuchay natin, napakalusog pa nga rin dito mga mare, abay hiyang nahiya nga sa kangkong. Sobrang sipag nga nito ni Jeffrey mga mare, kahit konti ang damo ay dinadamo na. Mabuti na nga lang eto nga si Kuya Mark, nakapag-video nga siya dito mga mare at na-update nga rin kami. At eto nga tapos na nga yung pangalawang klase nga namin kaya kakain na nga rin kami ng pananghalian. Ito nga ang ulam ko mga mare, kumuha na nga rin ako ng fried rice para mas may lasa. Ewan ko nga dito kay Jeffrey kung anong sinisilip niyan mga mare, pero ayan nga naglalabang, abay masipag yata ngayon. Dati naman nga mga mare, ayan nag-aasikaso na nga rin dito ng lupa. Magtatanong ako nasan yung itik nga natin, 5 piraso na nga lang ang nandito mga mare dahil nga yung iba binenta na nga natin at mabilis lang din naubos dahil mura nga lang natin siyang naibenta. Pero nagtira nga kami ng 6 kaya lang nakawala nga yung isa kaya hindi na nga namin alam kung nasaan kaya 5 na nga lang ang nandito. At ayun nagsipagdilig na nga rin sila dito mga mare ng lupa dahil tuyong-tuyo nga ngayong araw. Nakaraan pala may nagtataka nga sa inyo bakit nga yung mga kahoy-kahoy nilalagay natin din sa kabilang bakod. Ano nang nakabili nun mga mare para nga sa mga bata. Para kahit pa paano matambakan nga din ito mga mare. Paano ba naman nga kapag mawala tong tambak katulad yan ay talagang konting ulan lang babahain. Pero sabi nga namin ang maganda nga ilagay dyan mga mare. Alam niyo yung mataas lang siya tapos wala na ngang baba. Kaya kung patatambakan mo nga siya mapupunta nga lang mga mare sa tambak yung pera mo eh wala ka pang ang bahay. Eh kung ganun diretso na agad sobrang taas nga lang mga mare nung side eh pwede na nga yun tas may hagdan lang. Mga mare sa atin abay naka 200 plus nga tayo dito pero ayun nga binabaha pa nga rin. Eh di mas maganda diretso mo na nga sa bahay. Mga mare habang nag-aantay nga kami ng susunod naming klase ay nagpilik mata muna nga kami dyan kaya piniplex ko sa inyo. O siya eto nga yung nakakatuwang good news. Bago nga matapos ang taon natapos na nga rin natin yung lupang binabayaran nga natin kaya ayan nakuha na nga rin natin sa wakas yung titulo. Naman nga bago matapos ang taon wala na nga tayo mga maring babayaran o utang. Makalaki na nga rin ang pinagbago nga nito mga mare. Eto nga to nung sobrang damo ay talagang tsinaga nga nila to. Di ko nga to ina-expect na mabibili nga natin mga mare. Paano ba naman ang buntis pa nga lang ako kay Gael? Lagi ko nga tong nakikita at natatakot pa nga ako dito dahil nga sobrang damo. Mga mare pag nakita mo siya matatakot ka kasi nga mga mare punong-puno nga yan ng damo. Pero ayan nga tingnan nyo naman nga yung naging proseso. Ang bilis-bilis. Ang taon na nga rin pala ang nakakalipas at ganito na nga mga mare kaganda nga dito. Sa paunti-unti ay matatapos na nga rin dito. CR na lang at kusina na lang talaga kulang dito. At ayun nga naging warehouse na nga ng Mare Glow nga natin. Syempre Lord maraming salamat sa lahat ng blessing na natatanggap namin mula sa inyo at syempre sa inyo mga mare. Sa ate Jenny nga rin mga mare, siya nga rin pala yung ninang nga ni Gael at inabutan nga siya ng aginaldo. Aboy ayaw, hindi marunong sa pera, mahina ang baby namin. Ano nga tayo niyan makararami sa Pasko mga mare, ayaw nga ng pera. Ang salamat nga po kay ninang Jenny nga ni Gael. Syempre bilang mga magulang nakakatuwa na naaalala nga mga mare at nabibigyan nga ng oras yung anak mo ng ibang tao. Lord maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit. Ang ating MC Bester Barley mura na masarap pa dahil may pineapple extract, hindi mapait at hindi lasang damo. Ang sweetener nito ay cocoa sugar kaya natural at friendly sa katawan. Ang barley natin ay gawa sa natural ingredients at gentle for daily use. Marami rin itong healthy support tulad ng pag-support sa natural defense ng katawan, tulong sa healthy digestion at pag-promote ng magandang metabolism. Kapag stress tayo, malaking tulong ang nutrients ng barley para mapanatili ang glow at freshness ng katawan. Diba ano ang kagandahan
naman sa MC Besser Barley natin. Marami tayong pagpipili ang flavor. Meron tayong barley juice at sa mahilig nga sa mga dark choco at sa mga coffee lover ay meron nga rin tayong kape. Pero sa mga taong mahilig nga sa mga pure barley ay meron nga din tayo. O diba? Ang tanong, magkano nga ba ang ating barley? Ang ating dark choco ay 1,000 4 boxes na nga siya at 10 na ang laman. Ang coffee barley ay ganun nga din mga mare. Barley juice at pure barley naman 3 boxes nga rin siya sa halagang 1,000. Free shipping, cash on delivery na nga rin siya nationwide. Pero kapag 1 box naman nga mga mare ng kape ay 350. Nun din ang dark choco. Pag barley juice naman ay 500 isang box, ganun din ang pure barley. Ilalagay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili.